Ilang immigration lawyers ang nababahala raw sa impluwensya ng ginagamit na artificial intelligence processing tool o kung tawagin nila'y shortcut kit ng Immigration Canada sa pagproseso ng mga aplikasyon. May papel nga ba ito sa desisyon ng mga immigration officer? Alamin sa report ni Paula Saraza. IRCC and the Department of Justice can take the position na there's always going to be a human in the loop. But the issue is, at the end of the day, there's a coloring of the decision-making process at ayaw nilang aminin ito. Sa panahon kung saan mas nagiging karaniwan na ang paggamit ng artificial intelligence o AI, may mga pangamba ang ilang immigration lawyers sa posibleng epekto nito sa proseso ng immigration applications. Well, it's new technology, right? So people have the right to be anxious about new things. And the question is it being communicated correctly and properly so that yung concerns and anxieties ng publiko ay ma-address? Taong 2022 nang simulan questionin ang umano'y paggamit ng IRCC ng AI. Kinumpirma noon ng ahensya ang paggamit ng advanced data analytics systems gaya ng Chinook sa routine applications para raw mas streamlined ang proseso at mas matutukan ng officers ang mga komplikado o sensitibong mga aplikasyon. Ang posisyon na ginagamit ng immigration is it's only done or use yung Chinook and other digital tools in order to sort the applications kung complicated ba, kung may mga red flags ba, etc. Pero ang problema kasi dito, yung mga triage tools na to gumagamit ng advanced analytics in order to flag concerning files. Ayon sa immigration lawyer na si Ludang Zalan, bagamat hindi ang nasabing processing tool ang naglalatag ng approval o refusal ng isang aplikasyon, tila may malaki pa ring impluwensya ito sa desisyon ng assigned immigration officer. Ang ginagamit na Chinook, developed umano mula sa isa ring processing tool na tinawag na Hiraya na unang ginamit sa Maynila. It's essentially a spreadsheet type of processing tool, or shall we say a shortcut kit, na nag-aalaw sa mga officers in Manila na limited ang kanilang internet bandwidth and limited ang GCMS as a tool to process applications para mapabilis ang pag-process. Dahil nga mabagal ang internet sa Manila noong mga panahon 2014, napabilis nila pa rin ang proseso for bulk approvals and bulk processing of applications, which we found problematic. Idiniinid ang Zala na nararapat individualized ang desisyon sa mga aplikasyon. Ang nakikita namin na problema is yung decision or reasons for refusal, for example, ay hindi siya akma, hindi siya eksakto dun sa evidence na sinasubmit ng isang aplikante. Nagkaroon ako ng mga kaso na milyones ang hawak nila sa kanilang bank account, sabi wala daw pera. So merong disconnect between the evidence and the reasons. Only in the weirdest circumstances would that happen. Pero kung seryosong individualized ang decision-making process, dapat hindi mangyari to. Sa kabilang banda, may mariinding paalala si Dangzalan sa mga aplikante sa paggamit ng AI sa mga dokumento para sa kanilang immigration application. Be vigilant. And if you're going to use AI tools, make sure that you're verifying what you're using. You know, the other thing is, of course, when you're using these platforms, assured ba kayo dun sa privacy ninyo? Sa pahayag sa Omni News, kinumpirma ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada ang paggamit ng AI at advanced analytics at kung saang mga paraan ito ginagamit. Diin ng ahensya, ang function ng tools, kontrolado at binabantayan pa rin ng officers. Bagamat may suporta ng AI sa ilang bahagi ng application processing, tanging trained officers lamang umano ang nakapagbibigay ng mga desisyon ukol dito, gaya ng refusal na dumaan nila sa isang full human review. Itinanggi rin ng ahensya ang impluwensya ng Chinook sa desisyon sa mga aplikasyon. Di raw ito AI system, sa halip isang Microsoft Excel-based tool na ginagamit para gawing mas simple ang visual representation ng impormasyon ng mga aplikante o clients. Paula Saraza, Omni News, Toronto.